Sa kasalukuyan mga guys ay may ginagawa ulit tayong refrigerator. Isang Sharp refrigerator, 2 doors, hindi kalakihan, mga 5 cubic. Pero 2 doors ito. Ang nangyari dito, nawala ng preyon, naubusan ng preyon. Kaya ngayon, i-recoil natin ito mga guys ulit. Katulad ng mga ginawa natin ng mga nakaraan, nag-recoil ulit tayo. Pero nung dati noon, nung gumagawa ko ng recoil, pinapasukan ko ng panibagong evaporator dito, yung mga galing sa lumang refrigerator. Pero ngayon, dahil wala nang nakukuha ng ganung mga evaporator, yung mga sinaunang evaporator, yung makakapal, ay nagre-recoil na lang tayo dito sa kahan na mismo. Ilalagyan lang natin ng mga clip. Ito yung mga clip na DIY natin. Binagawa na natin ito para may gagamitin na tayo. Ito, kailangan, katulad yung iba kasing ginagawa, dahil dito nakaikot dito pa ganon ikot niya. Pero iba ito kasi hindi pwedeng ganon, kasi mayroon siyang mga plastic dito sa gilid. May plastic siya rito sa gilid, yung nagpapatungan ng pinakang tray, yung grills. Kaya kailangan ganito yung design pag ganun. Kaya kailangan may bend, nagbe-bend siya. Pagdating sa dulo ay ibinibend natin. Dito sa baba rin ibinibend natin pag ganun. Bali nakakailang ikot na tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dito 8. 8 ikot na tayo. Kaya ngayon last na itong susunod natin pagkatapos ito. Pang 8 na ito. Pang siyam, tapos iikot natin dito sa taas na to. Ikot natin dito pagpunta rito, tapos dito natin mag-i-ending sa taas na to. Dito papasok ngayon yung kapilyari. Dito natin papasok yung kapilyari, manggagaling dito sa butas, yung butas sa ilalim ito. Yan, yung butas sa ilalim na yan, kasi dito sa ilalim magkakaroon din ito rin sa ilalim. Ito guys, lalagyan din natin dyan ng pinakang mga tubo dyan para magsilbing evaporator dito sa ibaba sa miscible compartment. Okay, tuloy natin mga guys. Medyo mahirap lang mag-recoil nito mga guys, kasi medyo masikip maggawa dito sa ganitong, medyo maliit kasi itong refrigerator na ito. Ano lang ito 5 cubic lang pero 2 doors, kaya medyo masikip. Ewan ko kung makikita nyo ng maayos. Wala tayong taga-video kaya self-video tayo mga guys. Ang ginagawa mga guys, sinisikap kong tumama doon sa dating tubo. Ito kasi parang mga guhit na ito, may tubo dito. Para matibay ang kapit ng rivets, doon ko pinapatama sa dating tubo ng evaporator, yung aluminum. Kasi itong brand na ito ng refrigerator, itong plastic niya masyadong manipis. Kung doon lang natin pakakapitin ang rivets niya, madali siyang bibitaw. Kaya kailangan pakabitin natin doon sa matigas. At ang matigas na pwedeng kapitan lang dito yung dating tubo. Abuti na lang itong refrigerator na to ay visible yung pinaglalagyan ng tubo. Itong parang mga line na ito, yung mga line na yan, yung guhit na yan, ito yan ay diyan naka-insert yung tubo, diyan nakatapat yung tubo. Kaya pwede nating butasan nitong ating pambutas para doon tatama. Hindi natin binabarinahan kasi may posibilidad na lumaki yung butas, luluwag yung rivets. Kaya binubutasan na lang natin itong matulis na bakal na eksakto yung 1/8 na rivets. Yun ang guys, itong ginagawa natin. Tinutusok lang natin ganyan. Medyo matigas nga lang pag tumama doon sa tubo, pero okay naman. Tumatagos naman siya. Kailangan lang patamain natin doon sa eksaktong tubo para matibay siya. Ayan. Okay. Dito pa sa taas. Lagyan natin dito. Kita pa mga guys. Medyo yata makita. Yun.
Kailangan kasi tamaan natin yung tubo. Okay. Tapos, lalagyan natin ng tip. Bubutasan din natin itong clay para siya tatamaan ng clay bits. Hindi natin nakikita. Okay. Ayan, tignan natin. Ngayon, ready na tayo para maglagay ng clay bits. Ayan. Kapag doon sa tubo tumatama, kapit na kapit siya. Ayan. Dikit na dikit guys, oh. Matibay siya, hindi siya angat. Pero pag dito lang tayo asa sa plastic, kakapit lang sa plastic. Walang tibay mga guys. Kasi ano, medyo malambot siya. Malambot yung plastic niya. Kaya kailangan patatamain talaga natin doon sa eksakto doon sa tubo. Tulad doon isang ito. Kailangan tamaan natin yung eksakto yung tubo. Kasi pag hindi, walang tibay. Okay. Susunod natin mga guys.
Okay. Huling ikot ito mga guys. Paakyat din natin ito dito sa taas. Paakyat dito. Tapos iikot natin dito sa lali. Tapos dito na yung ending niya. Ito yung ending niya. Kasi dito na natin idudugtong yung kapilyari. Tapos yung kapilyari didiretso doon sa butas. Yung butas na yun ng hose. May hose yung pababa. Nilagyan natin ng hose mga guys para hindi mag-corrosive yung ating cover tube. Ayan. Pag natapos natin dito, doon naman tayo sa ilalim sa baba. Okay? Tapusin lang muna natin to para makalipat tayo sa ilalim. Okay, i-revise natin guys. Okay. Dito natin itutugtong ang kapilyari mga guys. Mag-welding muna tayo mga guys. Mag-bracing tayo para ay dugtong natin yung kapilyari. Okay guys. Nakompleto na natin ang ating pag-recoil dito sa evaporator. Tapos na ito, naikabit na natin yung kapilyari. Ito sa taas. Ito guys. Ito yung kapilyari. Itinugtong natin. Tapos binaba natin. Papunta rin sa ilalim. Ayan. Andiyan yung kapilyari sa ilalim. Ito. Ngayon, magre-recoil naman tayo dito sa ibaba ngayon. Ito naman i-recoil natin. Ngayon, pasamantala, ilalagay muna natin itong cover niya. Para protection sa tubo. Saka hindi mabubutas yung mga ice tubig, yellow na ilalagay dito. Balik na natin yung grills niya, yung tray niya. Okay. Okay na yan guys. Dito naman tayo sa baba. Medyo mahirap lang mag-recoil nito kasi medyo masigip pero tiyaga-tiyaga lang. Ang kompleto naman. Hindi to delikado kasi hindi naman masasagi yung mga tubo. Okay, sa baba naman tayo.
Okay na to mga guys. Pwede na yung deliver. I-deliver ko na sana ngayong hapon itong rep na to. Kasi tapos na, muusok na ako. Ay kaya lang, mukhang uulan na naman. Madilim na naman ang langit. No? Magkukulog na naman. Sabi ko doon sa may-ari, i-deliver ko ngayong Lunes. Hapon kaya lang ulan. Sa umaga na lang para walang ulan. Ito. Frozen na lahat yan. Puting-puti na yan. Hanggang sa ilalim yung mga guys. Yan Yan, puting-puti na yan. Ang ampere niya ay 0.8 amperes lang siya. 0.8 amperes dito sa ating monitor. Ayan 0.8. Siya nga, 0.8 amperes yan. 0.8. 0.8 amperes. Napakaganda ng entrahe niya. Ganda rin ng paglamig niya. Puting-puti na yung mga tubo. Ayan. Nigyan natin ng cover dito para protection. Para hindi mabubutas yung mga yelo. Okay. Nilinis ko na rin ito. Yung may nasira dito na yung pinagdisalpakan ng niya. Ng mga lagayan niya. Nilagyan ko na rin. Improvise. Ito guys. Ayan. Nilagyan ko na. Dalawa yan. Tapos dito, yung mga siguro nabagsakan ng yelo yan. Nilagyan ko ng epoxy at saka pinagturahan ko. Dito na sa itaas. Ayan. Niremedyohan ko na rin yung tinamaan ng yelo rito. Nabagsakan ng yelo. Kaya na yan. Takip na. Okay. Guys. Ready for delivery nito. Pero tomorrow na lang kasi ulan.